attack against the true doctrine of the Bible is legalism, Galatianism, ano yung pangatlo? Antinomianism. Na ang legalism, ang kaligtasan ay base sa pagsunod sa 10 utos. Ang Galatianism, by grace plus good works. Ang antinomianism naman, we're saved by grace, hindi na kailangan ng good works. Yan ang malupit. So, ang legalism, mga kapatid, inatake ng Apostol Pablo yan. Dito sa verse 10, chapter 3, verse 10, but as many as of the works of the law are under the curse. For it is written, curse is everyone that continueth not in all things that are written in the book of the law, to do them. Now, isipin mo, kung legalist ka, kailangan sundin mo ang 10 utos para ka maligtas, para masiyahan ang Diyos, matupad mo yung siyam, malabag mo yung isa, garbage lahat yun. Kumbaga, biro mo sa utos, nasunod mo ang siyam, at bumagsak ka sa isa, bagsak lahat yun. Kaya, under ka ng sumpa. Doon naman sa Galatianism, grace plus good works. Yun yung sa balistak. Kaya sabi ng Apostol Pablo, maging kami man o angel, na mangaral sa inyo ng lihis. Lihis sa unang, sabi ng Apostol Pablo, kung ang kanyang pangangaral ay magbago, sumpain. But hindi yun, no? Ito yung unang ipinangaral ng Apostol Pablo. Pagkatapos kapag magbago yon, sumpain siya. Kahit angel pa. Mababasa mo yan sa Galatians chapter 1 verse 8. So, yung legalism, mga kapatid, matinik yan dahil ang sabi ng Apostol Pablo sa kanila, ito yung mga false brothers, kasi yung mga Judaizers, yung mga Hudyo na galing sa Judaism, na nagkunwaring Kristiyano, tagasunod ni Kristo, ito yung nagtuturo ng mali. At ang sabi ni Apostol Pablo sa kanila, dito sa Galatians chapter 2, verse 4, and that because of false brethren and ours brought in, who came in privately to spy out our liberty, which we have in Christ Jesus, that we might bring us into bondage. Kapag tingnan mo sa Acts chapter 15, verse 1. Acts 15, verse 1. Ito yung mga legalists, mga Judaizers. Sa verse 1, chapter 15, ng book of Acts. And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. Yun, ito yung mga false brethren na nagtuturo ng mali, matindi yun. Kaya dito nag-iipon ang mga apostol. Nag-iipon sila, dapat ba? Yun. Dapat ba na, kasi isa sa mga requirements, kailangan matuli ang mga hintel para maligtas sila. Isa yan sa mga Judaism doctrine. At yun ay kanilang pinagdidibatihan. Makita mo yan sa chapter. And then, yun naman mga Galatianizers, mga Galatianism. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, sa chapter 3, verse 1, O foolish Galatians! Yan, foolish. Mga baliw, mga siraulo, loko-loko ng mga taga-Galatian. Sino ba? Yan, sino ba ang nag-ano sa inyo? Nagsikayat sa inyo?
na mabago ang inyong isip mula sa plain o sa simpleng pagpalataya sa ating Panginoon Kristo bakit ba kayo dito ay huwat bewitch you, yung salitang bewitch. Ang ibig sabihin niyan, para bagang nakuha ka nalilo o kaya ikaw ay para bagang tawag nito yung bang mga nakulam. Yan, bewitch. Sino ba ang nagkulam sa inyo? Sino ba ang naggayuma sa inyo? Yun yung salitang bewitch. Yung bewitch, yung wit, mangkukulam. Bewitch, kinulam. Sino ba nagkulam sa inyo para ang inyong isipan ay mabago? At saka yung antinomianism na yung may mga baptist talaga mga kapatid na hindi na kailangan ng good works. Delikado yun. Sa dito po mga kapatid, ipinakikita po ni Apostol Pablo na ang tunay na Kristiyano sa chapter 2 verse 20 ay patay na siya. Patay na siya sa kasalanan. Kung buhay ka man ngayon, hindi na ikaw yun ang nabubuhay, kundi si Kristo. At ang kaligtasan na nagligtas sa atin sa pamagitan ng biyaya, ito po sa Titus chapter 3, mga kapatid. Titus chapter 2. Verse 11. Nabantay po. At chapter 2 pala. Chapter 2. Titus chapter 2. Magmula po sa verse 11. For the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men, teaching us denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. In other words, if you are truly saved by grace, yung grace, biyaya ng Panginoon na nagligtas sa atin, yun din yun ang magtuturo sa atin upang ating itakwil, layuan, tagihan, ang anumang mga bagay o mga gawain na hindi sanay. So, kumbaga mga kapatid, mayroon tayong, nung hindi pa tayo Kristiyano, ang ating schoolmaster ang law. Pero nung naging Kristiyano ka na, ang schoolmaster mo na, hindi na law. Grace na. Kaya hindi ari na isang Kristiyano na naligtas sa biyaya, hindi ari na hindi siya gagawa ng mabuti. Kahit ayaw mong gagawa ng mabuti, talaga mayroong papalo sa'yo. Hindi ganyan! Kasi mayroon kang schoolmaster, bagong schoolmaster, ang biyaya ng pero sa Titus chapter 2. Kaya yung Kristiyano na naglalasing o ano-ano pang mga kabulok-tugon ginagawa, ay panabo. Dahil yung biyaya natin mga kapatid, biyaya ng Panginoon na nasa atin, yun ang magtuturo sa atin. Yun ang gumagabay sa atin. At yun ang nagturo sa atin na magkaroon tayo ng sakot. Yun ang nagturo sa atin paano tayo gumawa ng mabuti. Dahil kung wala yan, kahit anong sikap natin sa paggawa ng mabuti. Kaya nga sabi na Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 7, gusto kong gumawa ng mabuti. Hindi ko magawa. Kung ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Yung gusto ko, hindi ko nagagawa. Sino ba? Tingnan yan natin. Sa Roma Kapitulo 7. Sino ba ang magliligtas sa akin sa kahabag-habag na kalagayan na ito? So verse 24, chapter 7, Romans 7:24. Oh, rich man that I am, who shall deliver me from the body of this death? And then sa verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law. Kaya mga kapatid, alam po ninyo, yung law, yung Ten Commandments, talagang papatayin tayo niyan habang tayo naman ay gumagawa ng laban sa Diyos. Papatayin niya noon. Kasi, sabihin ng law, sabihin mo, Kristiyano ka na,
na kay Kristo ka na, pagkatapos ang ginagawa natin against the law. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi, ang isang Kristiyano hindi na under ng law. What does it mean? Hindi na tayo under ng law. Anong sinasabi ng law? Huwag kang papatay. Kung mapatay ka ba? Kapag pumapatay ka, under ka ng law. Huwag kang magsinungaling. Kung nagsisinungaling ka, under law ka. Kung hindi na tayo nagsisinungaling, nag-aalibay na lang. Yun ang matindi. Alibay, mga kapatid, ay mas matahol yan kaysa pagsisinungaling. Bakit? Yung pong alibay, guarded lie yun. Yun ay isang pagsisinungaling na binabantayan mo, baka ka mabuking. Yun yung pag-alibay. Buti pa nga yung sinungaling. Sinungaling ka na ng tahasan eh. Pero yung alibay mas matahol kaysa pagsisinungaling. But salamat po sa Panginoon, mga kapatid. We are saved by grace. At yung grace na nag-grace natin, yun yung ating new master. Taskmaster natin. Yun ang new school master natin na nag-aakay, nagtuturo sa nalayuan, tanggihan, ang anumang gawain. Hindi ka na yun. Kapag ayaw mo pa rin, paano ang abutin mo? Kasi mahal ka naman. Amen? Ay pong lahat yan.